Ama naming makapangyarihan, alalahan mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan, kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin namin sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ninuman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din, ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin, ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ng korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit na gupitan. Ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan, at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa,
lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila. Pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sino mang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha. Lahat ng sapuon ay nagtitiwala. Sa mga kamay mo,
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Iyamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy, kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoon Kristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulos sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila, sinabi niya. Ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulos sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila. Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin na Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caifas na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan.
Si Simon Pedro at isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siya kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan ako nagsasalita sa madla. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung sino at anong sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato. Dalhin niyo siya at atulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ay hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito, kundi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi may pagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito, ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya sa isang bilago kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang inyong hari ng mga Hudyo? Hindi! Sigaw nila.
Huwag siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! at siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa iyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao! pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo'y magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo ba akong makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng Sesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Sesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus. At siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-iikalabing dalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Narito ang inyong hari! Sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Sesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagi, Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato. Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating puniting ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena.
Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi. Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan sa kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabing, Naganap na. iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga dahil dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ang sibat ng isa sa mga kawal ang tagliliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot ng kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon nang mamatay ang ating Panginoon na nakapako sa krus. Pero tandaan natin, kagabi pa siya nagdurusa. Sapagkat kagabi, siya'y nasa hardin ng Getsemania at nananalangin sa makatuwid, wala siyang tulog. Sapagkat buong gabi, siya ay nagdarasal kasama ang kanyang mga alagad na natutulog. Kagabi rin, nagdasal tayo, gumawa tayo ng pagpupuyat, bihilya. Hinaluntulad natin ang ating sarili sa mga apostol na sinubukan nating makasabay ang ating Panginoon sa kanyang pananalangin. Yun po ang ginawa nating kagabi.
Pero ang ating Panginoon, pagtapos manalangin, ay hinuli na ng kanyang mga kaaway, kasama si Judas. At mula noon, madaling araw pa, ay nakakulong na siya. At siya'y pinaparusahan na, nililibak ng mga kaaway, ng mga sundalo, at mga pariseyo. At ng kaumagahan, siya ay hinatulan, maga pa, hinatulan na siya. Kaya nagsimula daw na ipako ang ating Panginoon o nagdala ng krus maaga pa at ipako siya ng mga bandang 9:00 ng umaga. 9:00 hanggang 3:00 ng hapon nakasabit siya sa krus. Ganong katagal. Pero actually, madali-dali pa yan sapagkat sang-ayon sa mga ipinapako sa krus, pinaparusahan ng pagpapako sa krus, ay namamatay ng kinabukasan pa. Umaabot pa ng 1 araw o 2 bago sila mamatay. Sapagkat ang nangyayari lang naman dyan, sa pasakit, sa hirap, at uubusin ang iyong dugo, doon ka mamamatay. Pero ang ating Panginoon, 3:00 pa lang ng hapon ay namatay na dahil hindi niya gustong abutan siya ng piyesta ng Paskwa doon na nakabayubay sa krus. Kaya minamadali rin ang kanyang kamatayan. Tayo po ay sumasariwa lang ng pagkamatay ng ating Panginoon taon-taon. Kaparis ng sinasariwa natin ang anibersaryo ng mga namatay na ating mga mahal sa buhay. Sinasariwa din natin yon. Kaya ganoon din kahalaga ang kamatayan ng mga mahal natin sa buhay at lalo pa ang pinakamahal natin sa buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po narinig nating drama dito kung paano siya pinapatay at hindi pa tapos. Kaya nga po itong triduum na ito ay nagwawakas na hindi tapos, parang serye. Mula kagabi o kahapon, mula ngayon, hindi pa tapos. Itutuloy pa ito hanggang kinabukasan, hanggang magtapos ito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Doon nyo nakikita, wala tayong sumayin yung Panginoon, magsihayo na kayo, tapos na ang misa, tapos na ang selebrasyon. Wala po tayong ganon. Sapagkat hindi pa tapos. Tuloy-tuloy ito. Iisang buo itong triduum na ginagawa natin. Iisa lang po ito. Imagine, triduum pero isa. Parang Trinity, parang Trinidad. Ganon talaga ang misteryo. At itong triduum na ito ay isang misteryo. At ang pinaka-climax na ating gagawin sa ating celebration na ito, maliban sa pakikipagkaisa at pakikipagsalo sa ating Panginoon sa kanyang katawan at dugo, ay ang pagtatangkilik at pagsamba sa mahal na krus. Yun po. Yung mahal na krus na yun ay napakahalaga sa ating mga Kristiyano Katolika. Yun ang binabanggit natin habang nag-i-Station of the Cross tayo. We adore you, Christ, and we bless you because by this holy cross you have redeemed the world. Panginoon, ninasamba ka namin sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, niligtas mo ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng kahoy ng krus na iyan, ito'y nasa plano na ng ating Panginoon. Bakit ginamit ang kahoy ng krus? Para mamatay si Jesus at pinayagan ng kanyang ama na sa kahoy ng krus siya mamatay. Na ang kanyang maging trono ay walang iba kundi ang krus ng kamatayan at nakalagay ang kanyang titulo, Hari ng mga Hudyo, na si Pilato mismo ang nag-declare. Hindi sila makaangal. Dineclare ni Poncio Pilato na si Jesus ay Diyos, ay hari ng mga Hudyo. Hindi sila pumapayag, pero talagang yun ang totoo. Hindi lang siya hari ng Hudyo, ng mga Hudyo, hari ng sanlibutan. Pero at least
tumama doon si Poncio Pilato. Meron din siya nagawang totoo. Kasi Jesus ay hari ng mga Hudyo at ng sanlibutan. Bakit puno? Puno ng krus ang ginamit ng Panginoon. Ito ay isang simbolo po. Sapagkat sa puno, nagkasala at nagkaroon ng kamatayan at pumasok ang kamatayan dito sa mundo. Sa puno, noong panahon ni Adan at si Eva, na ang bunga na kanilang natamo at nakain ay bawang kamatayan. Doon nagsimula ang paghihirap ng tao at ang kamatayan. Sa puno na yun. At ngayon naman ay ginamit na naman ng Diyos ang puno. This time ay puno ng krus. Gumagamit ang Diyos ng kahoy, punong kahoy. Ginamit nito ni Moises nung pinatayo niya ang isang kahoy na pole na merong imahe ng ahas. Nasabi ng Diyos kung sino ang titingala dyan na makagat ng mga ahas ay maliligtas, hindi mamamatay. At ginamit ng Diyos ang kahoy para gumawa ng napakalaking arko ng barko. Si Noe at naligtas ang pamilya ni Noe at ang iba pang piling mga hayop doon. Kaya makahulugan po itong kahoy na ito. Ang krus ay galing sa puno at si Jesus, matatawag natin ang bagong Adan. Kung tayo ay pinahamak ng dating Adan at Eva, una nating magulang noon dahil sa punong iyon, ngayon naman, ang puno ng bagong Adan na si Jesus ay tinayo niya. Kung malalaman lang natin, mayroon pong research o search na nagawa sila, no? Na yung ilalim daw noong kung saan itinayo ang krus ng ating Panginoong Kristo na tinatawag nilang bundok na Golgotha. Bakit ito tinawag ng Golgotha? Lugar ng bungo. Sapagkat sa ilalim daw po mismo ng tirikan ng krus ng ating Panginoong Kristo ay naroon ang bungo ni Adan. Yun ang paniwala ng mga Hudyo. Ando ng bungo ni Adan, ng lumang Adan. At ngayon naman, sa taas noon ay ang bagong Adan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya yung bunga nung unang puno ay kasawian at ang bunga ng bagong puno ng krus ay pawang nagbibigay ng kaligtasan. Buhay ang dinudulot. Kaya yun po kaya sinasamba natin at pinasasalamatan natin ng Panginoon at ginamit niya ang muli ang puno na yan. Para sa mga Griego, ang krus ay kawalang kahulugan. Ang krus ay kahibangan. Ang mga Griego po naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng kaalaman. Para sa kanila, ang krus ay walang kwenta. Pero sa mga Hudyo, ito ay pangtitisod o ito ay hadlang. Sabi ni San Pablo, ito ay isang parusa actually sa mga Hudyo. Parusa para sa mga nagkasala. At ito ay nagkakahulugan na walang kalayaan pagkat ikaw ay mamamatay. Pero sa mga Kristiyano, sabi ni San Pablo, ang krus ay pinahalagahan at pinahayag ang krus na kasama si Kristo na nakapako doon. Kaya nga tayo mga Kristiyanong Katoliko, ang krus natin lagi may corpus. Ang krus natin lagi may katawan ni Jesus. Mapapansin ninyo sa ibang relihiyon, hindi Katoliko, ang krus nila, walang Kristo. Pinangalandakan nila, nabuhay na si Kristo, wala na siya dyan sa krus. Pero sa atin, dalawang klase ang krus. Ang krus na may Kristo, yun ang ating tagapagligtas.
Yun ang nagliligtas sa atin. Siya ang simbolo ng ating kaligtasan, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yun ang simbolo ng krus na may Kristo. At may doon din tayong krus na walang Kristo. Yun ang krus na pinapasan natin araw-araw. Para sa atin yun. Tayong ipinapako doon. Meron din tayong krus. Kaya dalawang klase ang krus sa ating mga Katoliko. Ang krus na may corpus at ang krus na wala, sapagkat ikaw ang magiging corpus. Corpus po yung katawan. Ikaw ang ipapako roon. Kaya huwag tayong malungkot kung bakit mayroon tayong krus, sapagkat pakikibahagi lang yan ng ating paghihirap din sa ating Panginoon. Makikibahagi natin din sa hirap, paghihirap ng ating Panginoon. Sabi nila, kung walang krus, walang muling pagkabuhay. Pag walang krus, walang Easter. Pag di tayo daraan sa krus na yan, pag tayong matakot. At ang krus ay tanda rin nga ito ng kaligtasan. May alala akong kwento, may nabasa akong kwento. Noon daw year 1900, doon sa China, doon nagsimula ang revolusyon na tinatawag na Boxer. Mayroong revolutionary group na tinatawag na Boxer. Hindi ito yung nakikipagsuntukan, hindi po. Ang tawag nila dito sapagkat sila ay kumokontra sa mga banyaga. Ayaw nila magkaroon ng banyaga sa China. At lalo pa, ayaw nila magkaroon ng Kristiyano sa China. Kahit mga inchik, kakalabanin nila o papatayin. Meron pong ganong kwento, no? Ito'y totoo. Minsan daw, merong isang school na Catholic, Christian school, na isinara itong mga Boxer na ito. Ang lahat ng pintuan, gate ay pininid. Isang gate lang ang pinayagan nilang maraanan. Pero may kondisyon ang kung sinong lalabas doon. Andus lahat sa loob ang mga estudyante at mga guro at mga lahat ng mga nasa school. Sabi nila, kung sino ang lalabas sa gate na yan, ay dapat nilagyan nila ng krus sa ibaba noon, nakahiga. Ay dapat yurakan, apakan ang krus at kayo ay pwedeng makalaya, makalabas ng buhay. Pag hindi nyo inapakan ng krus na yan, on the spot, may mga firing squad sa labas, patay. Papatayin ka. So, 1, 2, 3, hanggang 8, mayroong lumabas doon na umiwas sa krus. Hindi nila inapakan, hindi nila inanong krus. Iniwas nila, nakalabas sila ng buhay. Pero yung sumunod sa kanila, yung pangsyam, na batang babae, teenager, pagharap niya sa krus, lumuhod, hinalikan yung krus. At saka tumayo, iniwasan na maapakan yung krus. Bang! Patay siya on the spot. So ano nangyari? Yung sumunod na 100 sa kanya, lahat, ganun ang ginawa. Ginaya siya. Lumuhod, hinalikan ng krus, lahat sila patay. At sangayon sa kwento, mga 300,000 daw na mga Kristiyano ang namatay dahil lang doon sa revolusyon na yon. Bakit? Sa paggalang sa krus, sa paggalang doon sa imahin ng ating Panginoong Hesukristo. Itong Holy Week daw po ay hindi lang basta Holy Week na dasal tayo, ganyan, no? Na gumagawa tayo ng bagay, prayer, fasting, and almsgiving. Hindi lang daw po yun. Ang importante daw dito sa Holy Week ay yung Loyalty Week. Kung meron tayong tinatawag na loyalty check, ito na yung panahon kung saan ilo-loyalty check din tayo. Nilo-loyalty check tayo ng ating Panginoon. Loyal ka ba sa Kanya o hindi? Yan lang naman ang tanong. Handa ka bang dumaan sa krus na yon na kahit ikamatay mo? Handa ka ba? Yun ang katanungan.
Handa ka bang magsakripisyo para sa ating Panginoon sa mga ginagawa nating pagdiriwang ngayong Holy Week na ito? O hindi lang, sa mga susunod pang mga araw. Nakahanda ka ba? Para magkaroon ka ng muling pagkabuhay, para dumanas ka rin ng Easter. Ang hindi dumadaan daw ng tama sa Good Friday at sa Holy Week ay hindi rin dadaan sa Easter na muling pagkabuhay. Kinagagalak ko pong malaman na ngayon ay birthday ko rin. Birthday ko sa aking pagbibinyag. Birthday ko sa aking pagbibinyag. At nung sabihin ko ito sa aking ate kanina, birthday niya kahapon, binati ko siya. Sabi niya, uy, birthday mo rin pala ngayon. Kasi alam nila, mga kapatid ko, na birthday ko, spiritual birthday ko ngayon sa binyag. Kaya sabi ko, pinagdiriwang ko rin ito. At sabi niya, alam mo ba, ate ko ito no? Nung binyagang ka, Easter Sunday. Wow, sabi ko, ang ganda pala. Easter na, binyag pa. Talagang tuwing Easter may binyagan. Renewal ng ating baptism during Easter. Di po ba? Oh, what a coincidence, sabi ko. Ang swerte ko. Kaya ako'y natutuwa. Pero siyempre, bago magka-Easter ka, tadaan ka muna sa mga pagsubok ng ating Panginoon. Hindi tayo makakaiwas dyan. Sabi ko nga, na dalawang krus natin, ni Kristo na nakapako at tayo mismo na ipapako rin doon. Umanda po tayo. Kapag tayo rin ay babangon katulad ng ating Panginoon. Kapag tayo dumanas, nagsakripisyo, no? At nakiramay sa Kanya during this day, na sinariwa natin ang Kanyang paghihirap at ang Kanyang kamatayan. Tanong ko nga nung misa nung Passion Sunday doon sa Paco, pagkatapos ng basahin ang gospel na ito, tinanong ko sila, nakita mo ba ang sarili mo doon sa reading, sa gospel? Saan ka doon? Sino ka doon? Ikaw ba si Judas? Ikaw ba si Barabas? Ikaw ba si Pilato? Ikaw ba yung sumisigaw dyan na ipako sa krus? O sino ka doon? O ikaw ba'y tahimik lang na nananalangin at tahimik na nakikiramay sa ating Panginoon? So natutun po tayo, isa tayo sa karakter kanina habang binabasa yung gospel na yan. Isa tayo doon at malalaman nga talaga kung loyal tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At sana manatili po tayong ganon, loyal, at handa rin tayong magsikap, magtiis. Handa rin tayo magtiis at handa rin tayong mabuhay na mag-uli sa bagong buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig, upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay, para tayo'y makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, pinahayag mo ngayong kadakilaan sa lahat ng mga tao.
Lingapin mo ang iyong mga ginagawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco, na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahang umiiral ang sanlibutan, paulakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa mananampalataya at gawang kabutihang iyong iniaasahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, idalangin din natin si Jose na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagpapataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa. Looban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pag-uunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihahanda sa magpapabinyag, upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Kristo na nanalig upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat.
Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nakakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y magkabuklod-buklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig. Kapamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo, upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan nating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang takakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ngang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kami sa pag-ibig mo ay laging umunlad sa pamamalasakit sa tanang sa iyo'y humahanap ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapating sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin. At pag natagpuan kay masiyang walang maliw, pagkaloob mong kahit may mga di kanais-nais sa nabalakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nito ang mga gawaing kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggalingan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan, upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan, sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat.
Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit ng aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan at ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa may mga tanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahangos sa walang kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwsay na mahimlay. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian, pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan, paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan, upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Pagtatanghal sa krus na banal. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay.
Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Magsitayong lahat.
pwede po tayong magbigay ng abuloy at yung pong ating ibibigay ay mapupunta po sa Holy Land. Kapag sa akin ay tumatalang tamang panahon, luwalhating kay ganda, ang mabayubay sa krus.
Sa tagubilin na galing na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Maasa amin ang Panginoon, sundin ang loob mo dito sa lupa. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na anyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalos sa dulot mong pagliligtas sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumanap ng pagunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay lilisan na may katahimikan at tayo ay sasama sa pagdilibing kay Kristo na nasa sepulkro ngayon sa ating Panginoon sa patutunguhan niyang barangay. I think 659. Kaya kayo po inaanyahan makisama sa kanyang funeral.